Unang step na dapat ay lagi nating ginagawa, ang pagpapartition. After natin mapartition ay i-clipper overcomb natin or magdi-debulk muna tayo gamit ang clipper overcomb technique. Or pwede naman nating gamitan ng guard. Ang mas maganda lang sa clipper overcomb technique ay mas matatansya mo yung bulk na iiwanan mo. Hindi sa lahat applicable yung technique na to. Mas okay to kapag mahaba. Kapag hindi naman ganun kahaba ay 1.5 na agad. Katulad nito na ginagawa natin ngayon kay tropa. Pero kung beginner ka pa lang at natatakot kapag gumamit ng 1.5 na guard, pwede namang number 2 guard na close. Pagkatapos ng 1.5 na guard ay magdi-detail na tayo or gagamitin na natin yung detailer natin para sa mga outlines at guidelines. Okay din palang gamitin yung detailer na to mga ka-aspiring. Napakatalas at napakamura lang. Kung interesado ka, lalagay natin sa comment section or sa yellow basket yan. Yan yung detailer ng W-Mark. Meron na rin siyang partner na clipper na naka-fade blade na rin. Pero pwede mo siyang bilhin individually. Pare-pareho lang naman yun, iba-iba lang yung design. Sobrang sagad pa ng tabas niyan at meron na rin siyang indicator kaya alam mong malulowbat na. Shaver na after ng detailer. Dito na nagsisimula yung transition na ginagawa natin sa fading process. Since hawak na rin natin yung shaver, lahatin na natin. At ito pala yung sinasabi ko sa inyo kanina na clipper na partner ng trimmer na ginagamit natin. Napakaangas at napakaganda. Matagal din malowbat yung mga W-Mark, kaya solid to. Lalo na sa mga newbies na naghahanap ng fade blade na clipper na mura lang. Ito na yung para sa inyo mga ka-aspiring. Open, halfway, tapos close lang ang ginamit natin sa fading. After nun, with guard, 1.5 na guard, number 1 na guard, at 0.5 na guard. Ang pang finishing touch natin after natin mag-fade. At gumamit ulit ako ng 1.5 na guard, number 1 na guard, at 0.5 na guard. Ganun lang din yung sinabi ko sa inyo kanina. Pare-pareho lang naman yung process niyan sa gilid tapos sa likod. Pasensya na ka-aspiring. Medyo magulo yung video pero sana maintindihan mo. Ito na yung finishing touch natin na 0.5 na guard. So, ulitin ko sa with guard, 1.5 na guard, number 1 na guard, at 0.5 na guard. At i-clipper overcomb ulit natin para malinis na natin yung sa may bandang itaas na ginagawa natin at makapag-build na tayo ng saktong bulk na babagay sa kliyente natin. Sa mga baguhan pa lang na hindi pa marunong gumamit ng gunting or scissors overcomb technique, pwede natin gamiting alternative way ang clipper overcomb technique. Itong scissors overcomb technique ay traditional Filipino technique or halos mga Pinoy lang ang gumagawa nito. Gamit yung malaking gunting at yung plangketa kung alam nyo. Sa pag-aahit naman, ay tingnan nyo na maigi kung paano yung position ng mga kamay ko kapag nag-aahit ako. At mas maganda na kahit wala tayong inaahitan, ay inaaral din natin yung motion ng razor na ginagamit natin. Para lang sa kaalaman nyo mga ka-aspiring, razor ang tawag sa labaha. Madalas ko lang na sinasabing labaha kasi yun yung general term na alam ng mga Pilipino. Sundan mo na lang ka-aspiring kung paano ko inahitan yun at kung ano yung mga position na ginawa ko dun. Basain muna natin yung buhok ng kliyenteng ginugupitan natin para mas madali nating magupitan. At ang una kong ginagawa ay tinatabasan ko muna ang lahat ng dulo ng buhok or preferred na length na gusto ng kliyente. Ginugupitan natin. Sa pagko-connect naman sa sides tapos yung dinadakot ko lang yung top pagilid at kinukonek ko na. Straight up lang naman din. Depende sa'yo. After nun, kukunin ko yung sa taas na buhok at ikukonek ko na dun sa both sides. At sa likod naman ay katulad lang din halos nung sa side na ginawa natin kanina. Vertical cutting. Pwede naman niyang gawing horizontal cutting technique. Katulad ng mga nakakita natin, nagpe-precision cutting. Pero sa akin, mas pinadali ko lang yung process. So, nagbo-blower na tayo dyan sa taas, mas maigi. Natutuyin muna natin yung buhok ng kliyente natin bago natin te-texturean. Sa pagte-texture naman ng buhok mga ka-aspiring, ganito yung technique ko sa texturing, lalo na sa mga textured messy haircut. Medyo nakakatakot lang tingnan pero maganda yung nagiging outcome niyan. At meron akong 100% assurance na hindi nakakasira ng buhok dahil subok ko na yung technique na yan. Hindi nyo usual na makikita yung ganyang klaseng technique. Kaya kung sakaling gusto nyo pag-aralan, pwede naman. After kong magawa yun, since yung tinatarget ko dun is yung mid na strand ng buhok ng kliyente, ay gagamitan ko pa rin ng point cutting technique para mapaghiwalay ko yung dulo. Kumbaga yung hindi pa nasama kanina, ay i-check ko pa rin gamit yung flat scissor. May kanya-kanya tayong technique. At kung gusto nyong gayahin yung technique ko, you're welcome ka-aspiring. Thank you for watching mga bro. Sana marami kayong napulot na aral sa tutorial natin. And please subscribe mga ka-aspiring para sa more tutorials to come. Tuloy-tuloy lang tayo at mabuhay tayong lahat mga ka-aspiring.